Pag-deal sa atin ng Panginoon. Well, napakarami nating karanasan. Kami ay kamakailan lang ay humabol ng 2023 bago matapos. Ako'y nakabangga at ayos naman and everything is okay dahil wala namang nasaktan. At the Lord is good. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil maayos naman and naihatid namin si Brad sa Cagayan de Oro at talagang kasama namin ang kanyang boss at nakarating kami doon sa Claveria na napakaganda ng lugar. Ang Alapaap ay bumababa doon sa lugar na pinuntahan namin tapos sa Dahilayan, sa Bukidnon. I thank the Lord sapagkat nagpapaalala ang Diyos sa ating lahat, no? Na talagang ang Diyos ay hindi pa tapos, okay? Hindi pa siya tapos sa lahat ng ating mga gino-go through, sa lahat ng ating mga nararanasan sa buhay. Hindi pa siya tapos. Tama ba? Tama po ba? Hindi pa tapos ang Panginoon. God is not yet done. Ang sabi ng Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will fulfill it, will finish it, until the day of the Lord Jesus Christ. Marami nangyari ng 2023. Maraming mga karanasan tayong naranasan na pwede nating sabihin, Panginoon, akala ko ay katapusan ko na, akala natin ay tapos na, pero hindi pa pala. Mabuti pa rin ang Panginoon sa buhay. Mga kapatid, katulad nga ng ating pinag-aaralan 2 Corinthians, kitang-kita ko kung paano ang Panginoon ay mag-deal sa bawat isa sa atin. At ngayong araw na ito, ang ating pag-aaral ay isang bagay talagang napakalapit muli sa bawat isa sa atin. Naniniwala ako na ang salita ng Diyos, ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17, naalala nyo ba? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Ang sabi doon ay, thoroughly furnished unto all good works. So lahat ng ating kinakailangan, what do we need for this 2024? Anong kailangan natin ng 2024? Ano ang need mo sa darating na 2024? What do you need? Anong pangailangan na meron tayo? Mga kapatid, I tell you, lahat ay nasa salita ng Panginoon. Of course, don't get me wrong. Thank you, Chel. Don't get me wrong. Hindi naman ibig sabihin na, Lord, kailangan ko ng ganito. Panginoon, bigyan mo ko ng ganito insigida. O kaya, bigyan mo ko ng ganito sa darating na, no, hindi naman ganun. Lord, bigyan mo ko ng limpak-limpak na salapi. Kaya mo bang buhatin yung limpak-limpak? Pag sinabi, baka ikaw'y matabunan. Baka ikaw ay mawala ng lakas. Mga kapatid, kung ating iisipin, hindi yun, no. Hindi yung kapag meron kang inisip, coming from your, sabihin natin, wishful thinking, ganito, ganyan, magkakaroon, no. Ang ibig sabihin ay, what do we need as far as in relation to my Lord and Savior, Jesus Christ? Ano ang aking pangailangan in relation to Christ? So dapat yun ang parating nangunguna sa atin. So ngayong umaga, itong 2 Corinthians chapter 5 ay talaga namang, ang sabi ng mga Bible scholars, no, ano ang connection ito sa chapter 4, lalo na't nung last Sunday, again, just for the sake of transitioning, tingnan niyo po ang sinabi ng chapter 4, beginning on verse 16. Therefore, we do not lose heart. Hindi tayo nawawala ng loob. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hindi ba't yan po ay binanggit niya sa unang bahagi ng chapter 4? Ang sabi ng verse 1, therefore, since through God's mercy, we have this ministry, or, dagdagan ko, we have this new covenant ministry, we do not lose heart. Nakita ho ba natin pag sabing new covenant ministry, kasama natin ngayon ang Panginoong Jesus. Mas matibay ito kaysa kay Moses. Mas matibay ito kaysa kay Moshe. Matibay kaysa Moses ng Old Testament. Why? Because Moses died.
Si Moses ay namatay, although si Moses ay kinikilalang isa sa mga malulupit na mga figures ng Old Testament. Pag sinabing Old Testament, Moshe. Pag sinabing Old Testament, lalo na kapag sinabing Torah, Moses. But, ang sabi doon, Moses actually was a figure, prefigurement, or siya ang tinatawag na shadow ng tinatawag na greater Moses at walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ang sinasabi dito, we have this new covenant ministry. Ano ba itong new covenant ministry? Mga kapatid, nag-gets na po ba natin kung ano ibig sabihin ng new covenant ministry? Ang new covenant ministry ay katulad nito. Hindi na natin kinakailangan pa ng isang pare. Hindi natin kinakailangan ng isang saserdote. Hindi natin kinakailangan ng tinatawag na sacrifice. Hindi natin kinakailangan ng mga tupa sa baba para meron tayong tinatawag na sacrificial offering. Wala na. Wala na. Imagine niyo kung sa baba ay meron tayong mga tupa at mga hayop. Ano sigurong amoy ng ating kapilya? At saka ang tunog, di ba? Siguro, kanya-kanya tayong dala. Siyempre, pagka nagdala ka, magdadala ka rin para sa iyong family, para ikaw ay mabigyan ng kapatawaran. No! Wala na tayong kinakailangan pa mga tupa. Ang lahat ay tinapos na ng Panginoon. Ang New Covenant Ministry ay, eto tayo ngayon, serving the Lord, with the totality of our redeemed humanity, kasama ng ating buong pagkatao, hindi natin pwedeng ipaghiwalay ang aking katawan at ang aking kaluluwa, ang iyong katawan at ang iyong kaluluwa, hindi natin pwedeng ipaghiwalay. This is what we call the New Covenant Ministry. The Holy Spirit is at work in our lives. Kaya minsan hindi mo maintindihan ang tinatawag na groanings ng Holy Spirit sapagkat whenever you understand God in His holiness, the more it becomes disruptive sa iyong buhay. Mga kapatid, parang ganito. The more you stay with Christ, the more na hindi ka mapapalagay. The more na hindi ka ipapalagay ng Panginoon Jesus. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ay, ang nais ng Diyos ay lumakad tayo ayon sa Kanyang kalooban, and that the more we live according to His purpose and will, may mga bagay na pwede nating tanggalin sa buhay na nagiging conflict na ng ating paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, yan po ang sinasabi dito. Kaya nga, we do not lose heart. Hindi tayo na-discourage. Rather, ang sabi ng verse 2, we have renounced. Tingnan niyo po, kung ikaw ay merong dalisay na paglilingkod sa Diyos, tingnan niyo, ngayong umagang ito, sino makapagsasabi sa atin na hindi tunay yung paglapit sa Diyos ngayon? Sino ang pwede mag-accuse sa atin that you are not coming with the right heart and motive and attitude? Sino sa atin? Wala. Sapagkat alam natin ang totoo. The very reason why we're here, because of the new covenant in Christ. Because we can serve the Lord with what? With a heart that is full of integrity. Nobody can condemn us. Nobody can bring us down or set us aside at sabihin, alam mo, hindi tama yung puso mo. Well, God knows. He works in us. Gumagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Pero walang pwede makapagsabi, hindi ka pwede maglingkod sa Diyos. Hindi na kung tayo ay merong new covenant ministry in Christ, because it gives us an authority to come before the Lord and even make known our own deepest desires. Kaya nga, tinanggal na natin ang mga secret and shameful ways. We do not use deception. Alam natin na si Apostle Paul ay merong pinagdaraanan. Alam natin si Apostle Paul ay merong tinatawag na konteksto. May mga super apostles, may mga apostles na nagsabi, Paul, alam mo, ikaw ay walang kwenta. Paul, ikaw ay hindi ka talaga totoo. Ikaw ay wala. Kita namin sa iyong ginagawa. Ano bang nakita nila kay Apostle Paul? Paul was a hardworking person. Paul was a hardworking person at nais niya na ang bawat isa ay magkaroon ng talagang malalim
na pagkilala sa ating Panginoon. In order to do that, para kay Apostle Paul, hindi na dapat ang mga secret and shameful ways. We do not use deception nor do we distort the Word of God. Napag-aralan natin yan. Ngayon, mga kapatid, napakarami pong mga peddlers. There are people who are peddling the gospel na parang ang gospel ay nagiging kasangkapan para sa pansariling kapakanan. Mga kapatid, we want to make it clear that because of the New Covenant ministry, we don't have that motive. Wala na po yan sa atin. Kaya ang sabi dito, but on the contrary, look at the continuation of verse 2. Setting forth, ang sabi niya, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to every man's conscience in the sight of God. Alam niyo mga kapatid, this will be our lifelong commitment. We will commend, we will set forth the truth plainly that we are serving the Lord with a pure heart and honest heart. Alam niyo kung bakit? Nasa paligid lamang po natin mga peddlers. Nasa paligid lamang po natin ang tinatawag na those who are merchandising the gospel. Mina-merchandise, parang nilalako para pagkakitaan sa napakaraming mga mukha at motivation kasama ng mga ulterior motives para lamang matupad ang pansariling kapakanan. Mga kapatid, ang sabi ni Apostle Paul, because of this new ministry in Christ, we have denounced. Now, in fact, Paul was actually telling that the super apostles were the ones doing that. Kaya kung titignan natin, napakayaman ng kontekstong ito, no? Kaya it's good to dig. It's good to delve into the text. Yung text mismo, hinahalungkat natin para maintindihan natin, bakit ba 2 Corinthians ang ating pinag-uusapan? May concern kasi. Merong concern kasi na hindi na rin malayo sa atin. So ngayong umaga, here's the point. Tingnan, si Paul ay tao din lang. Si Paul ay katulad mo at katulad ko. May mga attacks, meron mga accusations, meron din siyang mga fears, meron din siyang mga inhibitions, meron din siyang mga worries. Yan si Apostle Paul. Hindi nagpapanggap. Hindi katulad ng mga super apostles na nagpapanggap na sila ay ganito, ganyan. Pero ang sabi ni Apostle, this is what I am before the Lord. Ito ako. But my strength, my sufficiency is in the Lord. Kaya sa umagang ito, tingnan natin. Sabi ni Paul, sa totoo lang, here's the point. Here's my testimony. I am renewed day by day. Ako ay nabibigyan ng renewal araw-araw. Why? Because I serve the Lord. And when I serve the Lord, I wait. I serve and wait. Now, tingnan niyo po yung salitang serve and wait. Napakaraming mga kahulugan yan. Sino sa atin dito ay meron ng 5 taon na naglilingkod sa Panginoon? Taas ang kamay. 5 taon? 10 taon? 20 years? Parang hirap na magbilang, no? Pero mga kapatid, tingnan nyo, kahit makarating ka ng 20 years, ngayon, why are you here? But nandito ka pa rin. Why? Because this is now your life and my life. Ang sabi ni Apostle Paul, kapag iniisip ko itong buhay na ito, this is my renewal. This is my transformation. And that the more I serve the Lord and that the more I wait on the Lord, ito ang nangyayari sa buhay ko. I am experiencing heaven on earth. I am experiencing heavenly dwelling. Hindi lamang yung ina-expect natin, Lord, someday, but right now, I can attest to it. Ang sinasabi ni Apostle Paul, kaya kong patunayan na ito ay gumagawa talaga sa ating buhay. Kaya mga kapatid, number 1, bakit ka nare-renewed? Bakit ka natatransform?
Ano bang ibig sabihin ng renewal? Renewal, ganito po. Kahapon, kamusta ka? Ikaw ba'y nagduda kahapon? Ikaw ba ay nagalit kahapon? Ikaw ba ay may problema kahapon? Ikaw ba ay naging bitter? Nung nakalipas na taon, ikaw ba ay naging talagang matampuhin sa Diyos? Ikaw ba ay may galit? Ikaw ba ay merong unforgiving heart? Mga kapatid, when we say renewed, ang ibig sabihin ng renewed ay you are transformed from one step to another step. Renewed. Merong pagbubukas ng kaisipan na ikaw ay napagtanto mo na ito pala ang dapat, hindi dapat yon, hindi dapat kung naging attitude yon, dapat ito ang renewal. There is a certain kind of transformation. At para kay Apostle Paul, itong tinatawag na renewal ay nakabase doon sa mga bagay na alam mo na at alam ko. Mga kapatid, again, Paul is giving us a basic understanding of what theology is all about. So pag sinabi natin theology is what? The study of God, the doctrine of God, or the study of God in relation to His creation. So pag sinabi natin theology, it's not, hindi yan kumbaga mahirap na kaisipan, hindi yan yung para lamang sa mga scholars, para lamang sa mga theologians, no. Ang ibig sabihin ng theology is what you know and believe and live. Theology is what you know, what you believe and live. So, ibig sabihin, ito yung ating tinatawag na lived experience. Ito yung ating tinatawag na karanasan, pero ito yung ating ipinamumuhay. Mga kapatid, let me ask you, do you know things? Meron ba tayong pinaniniwalaan? Meron ka bang nalalaman? Anong alam mo? Anong alam natin? Kaya alam niyo mga kapatid, walang makakakuha nito sa atin, di ba? Ang sabi nga ng matandang kasabihan, kung tayo may pinag-aralan, kung tayo may edukasyon, walang makakapagkuha niyan, walang pwedeng magnakaw niyan. Alam niyo, sa totoo lang, sa ating relasyon sa Panginoon, kung sino ang Diyos sa buhay mo, kung ano ang iyong pinaniwalaan, mga kapatid, yan ang mahalaga. Siguro naman, no? Sa loob ng napakahabang panahon sa ating church. Palagay ko naman lahat tayo merong natututunan na. Tama ba? Tama ba? O kaya baliktarin ko yung tanong. Sa tagal ng ating church, meron pa ba dito yung hindi natututo? Meron pa ba dito yung wala pang nalalaman? Siyempre, parang iba yun, no? Siguro, kung tatanungin niyo ako, si Elder, siguro ito yung mga leaders natin, siguro ito yung pinaka-mabigat, no? Elder, masakit. Ang tagal natin may pinagsamahan at ngayon patuloy pero wala pa tayong nalalaman. Alam niyo ba kung bakit importante ito? Sapagkat para kay Apostle Paul, ang renewal ay nag-uumpisa doon sa kung ano ang nalalaman mo. You see, that's the way. Okay? Ibig sabihin, thinking before loving. Ganito. Love mo ba si Lord? Love mo ba si Jesus? Oh, of course, love ko siya. Pero ang tanong, kilala mo ba siya? Nako, dun tayo nadadali minsan. Madaling sabihin na love natin si Jesus, madaling sabihin na love natin si Lord, pero do you think about Him? Are you in the habit of thinking about Christ? Do you remember? Patuloy kong pinapaalala, okay? God is not in the habit of blessing empty minds. God is not in the habit, every member of the church, wag tayo magkakamali. Kaya ang church natin, by God's grace, talagang distinct. Distinct, katulad din ng ibang mga Bible-believing churches. Distinct, why? Because our church is a learning church. Our church is a thinking church. Our church is a studying church. Hindi lamang tayo sumasabay lamang sa agos.
Kung ang agos ng lahat ay, di ba? Kaya tingnan nyo, hindi po pwede sa ating church, ang punuin natin ating church ng mga movements, ng mga activities na walang momentum. Hindi natin pwedeng punuin ang ating church na lahat na, imagine niyo, every Sunday mag-outing tayo. Sino may gusto? Magsabi na totoo. Di ba? Sino gusto mag-outing every Sunday? Pastor, wag naman every Sunday. Every other Sunday na lang. Di ba? Magastos po yun. No? Sino sa atin ang gusto every Sunday? Okay, kainan tayo. May lechon every Sunday. Sino sa atin? Pastor, ibang usapan yan. Lechon yan eh. Naku, delikado tayo doon. No? Pero mga kapatid, of course, our church loves to eat. Ang daming mga magagaling na magluto. Sa totoo lang, talagang ipinagmamalaki natin yung mga luto ng ating mga kapatiran. Oo, nakakarating na to kung saan-saan. Why? Because we love to eat, we love to cook. Our church, maraming mahusay. Pero alam nyo, that's not the main thing. Importante nandiyan yung mga food nandiyan. But as a church, we love to study. We love to study and eat. Okay? Pero na pwede naman eh. Pwede naman. Pero ibig sabihin, kapag dumarating minsan ng mga panahon na kung wala tayong makain, kung walang makain, okay lang ba? Kung wala na makain, okay pa? Ayan. So, nagiging maliwanag sa atin, Lord, walang ibang pinaka-importante sa buhay kundi ang malaman ka. Walang pinaka-importante sa buhay kundi ang malaman ka. Tingnan nyo dyan. Kaya ito yung basihan kung bakit si Apostle Paul nakaka-connect siya sa mga tao dun sa Corinth. Na yung Corinthians na ito, yung mga tao sa Corinthians ay bombarded ng mga filosofiya, bombarded ng mga kung ano-anong mga alok na nanggagaling sa labas, bombarded ng immoralidad. Kaya di ba naalala natin the word Corinthian? Okay, parang naging term, Corinthianize. Corinthianize is what? To be an immoral person. Pag sinabing to Corinthianize, ay equivalent sa tinatawag na to commit adultery or to fornicate. Ibang klase talaga ang Corinth. Ibang klase, but the Lord has set His people in that place so that itong mga believers na ito ay magniningning at silang magiging tinatawag na kasagutan sa kasalanan ng mga tao na nasa kapaligiran. Ang sabi ni Apostle Paul, look at chapter 5 verse 1. Now we know. Tingnan niyo po, we know. Now we know. You see, that's the point. Alam niyo, napaka-peculiar yan sa New Testament understanding. Now we know that if the earthly tent, ibig sabihin, ito palang buhay natin ay parang tolda. Now, parang tent. Sino sa atin dito ang mahilig mag-camp out, tapos naglalagay ng tent? Di ba? Iba rin yun, no? Iba rin. Parang tent. Pagka ang tent ay patuloy mong ginagamit, di ba? Yung tinatawag na kapag yan ay gamit na gamit, nakikita natin na lumuluma din siya. Mga kapatid, ang buhay natin ay parang isang tent. Parang isang tolda. Di ba? Maglalagay tayo ng tent, ililigpit na naman natin mamaya-maya. Kung saan man tayo punta, maglalagay tayo ng tent, okay, punta tayo ng tent, tapos ililigpit. Parang ang buhay ay punong-puno ng tinatawag na transitions. Punong-puno ng tinatawag na mga pagbabago. Now we know that our present body is but our earthly tent. Ang buhay mo at ang buhay ko ngayon. Sino sa atin dito ang merong klarong plano ngayong 2024? Alam ko yan. Meron sa atin. Kaya 2024 eh. Ako'y nagpapasala. Okay lang ba, Jel? Ako'y excited dahil ang kapatid na Jello at ang MC ay haharap na sa dambana sa taong ito. Ang sarap no, ang sarap isipin. Ang sarap pakinggan. Bakit? Sapagkat alam natin na ang kapatid na Jello, ang kapatid na MC, sila dati ay hindi nakilala sa Panginoon. Ang kanilang buhay ay talagang nalugmok din sila sa tinatawag na kadilim at kasalanan. At ngayon,
nais nilang sumunod sa Panginoon sa tinatawag na holy matrimony. Hindi ba isang napakagandang plano niyan? Hindi ba napakagandang plan? Pero tingnan niyo, of course, lahat yan ay planado, lahat yan ay talagang paghahandaan, lahat yan ay talagang ipagpipray natin. Okay? Hindi man tayo lahat makarating at hindi man tayo lahat ma-invite dahil syempre ay hindi naman kakayanin lahat. But it's okay. We can pray for Jello and MC that the Lord will usher their lives sa panibagong yugto ng buhay. Pero tingnan nyo, let me give an honest note. On the other side of the coin, that plan is just a part of our earthly tent. Hindi lahat ay iikot doon. Lilipas din yon. Paghahandaan, bibigyan ng magandang, di ba? Ibig sabihin, excited tayo. But then after nun, it will not be a permanent thing. Ibig sabihin, ang buhay natin dito ay kasama ang tinatawag na earthly tent. Di ba? Darating ang time na yung tent na yan, ibig sabihin, ang buhay na meron tayo ay magkakaroon ng wear and tear. Ibig sabihin, talagang maluluma. Darating yung time na yan ay masisira. In fact, may tinatawag na thanatos o ang tinatawag na death. May mga tao na meron silang tinatawag na thanatophobia. Ang ibig sabihin ng thanatophobia ay fear of death. O ang ibang sabi na necrophobia, takot sa kamatayan. Mga kapatid, sa totoo lang, even in the ancient times, ang kamatayan po ay gustong i-evade, gustong tinatawag na burahin, pero hindi kaya magawa sapagkat ito po ay earthly tent. Darating ang time. Pero alam niyo mga kapatid, ngayon na meron tayong Kristo, itong earthly tent na ito ay pwedeng nating harapin na merong conviction, na merong commitment sa Panginoon. Ang sabi diyan, we have a building from God. Ang buhay po ay parang isang tent na madaling masira, pero ang sabi dito ay, we have a building from God. Ang sabi po diyan, an eternal house in heaven, not built by human hands. Mga kapatid, maging assurance natin ito na anuman ang dumating sa earthly tent na ito, anuman ang dumating sa buhay natin, ito man ay mathreaten ng tinatawag na kamatayan or anything at all. Ang sinasabi ng Romans chapter 8, for none of these things move me. Romans chapter 8, sabi doon, for the love of God, sabi na, nothing will separate us from the love of God. Walang makapaghiwalay sa atin. Ano man ang dumating sa buhay na ito, itong earthly tent, meron naman tayong building from God. Meron naman tayong eternal house in heaven, not built by human hands. Kaya mga kapatid, tingnan nyo. Yan po ay napakagandang kaisipan, no? A house not made with hands, eternal in the heavens. Pero mga kapatid, wag agad nating sabihin na itong tinatawag na eternal in the heavens, ay yun lang yung ating iisipin. Ibig sabihin dito ni Apostle Paul, ang eternal in the heavens ay, ito yung ating new covenant ministry in Christ, na anuman ang ating ginagawa, merong tinatawag na eternal dividends. You see that? Kasi ayaw din ni Apostle Paul na tayo ay nag-iisip ng heaven, na wala naman tayong use dito sa lupang ito. So, ibig sabihin ay nais ni Apostle Paul na ang buong buhay natin ay magkakaroon ng tinatawag na eternal dividend. So, we know that our present body is but our earthly tent. We know that our body's destiny is destruction, death. Talagang tayo ay mawawala sa mundong ito. Pastor, wag na lang muna natin pag-usapan yan.
Nakaka-relate tayo dyan, syempre. Pero hindi ba natin alam, kapag may birthday, hindi mo pwedeng maitabi yung tinatawag na death kasi nag-birthday nga, o di umunti na yung buhay niya. Di ba? So, ibig sabihin, pag may birthday, naka-assume agad yung tinatawag na pag-ikli ng buhay. And that's a reality. Ang sabi ng Apostle Paul, we have a building. Itong tent na ito, masisira ito eh. But we have a building na hindi gawa ng tao. Yan ang ating tinatawag na buhay sa harap ng Diyos. Pero ang sabi ng verse 2, meanwhile, tingnan niyo po habang tayo ay narito sa buhay na ito, meanwhile we groan, ang sabi ng verse 2, longing to be clothed with our heavenly dwelling. Yan ang sinasabi ng verse 2, meanwhile we groan. Alam niyo po ang dress in the ancient habang nandito po tayo sa tent na ito, sabi po dyan, when we are, verse 4, for while we are in this tent, we groan. O eto, magtapatan tayo. Habang nandito tayo sa lupa, ano ibig sabihin ng groan? Sino sa atin dito hindi dumadaing? Ang Ate Mary kanina, tuwan-tuwa ako kasi pagkabati ko sa kanya, hi Ate Mary, no? Pastor, ang sakit ng sakong ko. Di ba? Oo. Ang sakit ng sakong ko. Sino sa atin na hindi dumadaing? Tingnan niyo, Hindi ko sinasabi ng pagdaing ay dahil sa tinatawag na kasalanan. No, no. Well, kung babalikan natin ang theology, lahat ng ating mga nararanasang mga bagay-bagay, maaring merong direct na dahilan sa kasalanan. But you know what? When we are in Christ, lahat ng uri ng ating karamdaman ay pwedeng maging redemptive, pwedeng gamitin ng Diyos, at pwede nating sabihin, Panginoon, ang tagal ko nang hinihingi itong thorn in the flesh ko. Ano ba yung thorn in the flesh? Maaring sakit sa sakong, Ate Mary. O kaya sakit sa tuhod. Pero parang hindi nawawala. Because now that you are a Christian, ang lahat ng mga bagay na yun ay po pwede maging redemptive. Ibig sabihin, pwede nating tingnan that that has become a part of our mortality and finiteness. Kaya ang sabi dyan, for while we are in this tent, we groan. Dumadaing tayo, parang katulad ng ng Romans chapter 1. Dumadaing tayo, the whole creation is groaning. And are burdened, nabibigatan tayo because we do not wish to be unclothed, but to be clothed with our heavenly dwellings. Ibig sabihin,
Ay, kailan kaya matatapos ang burden na ito? Di ba? Nabigyan ka ba ng comfort nung may nagsabi sa'yo, kapatid, oo, pinagpipray kita, papalitan ng Panginoon yung mga kasakitan na yan darating balang araw. Sino sa atin nakakapagbigay ba ng comfort yon? Alam mo, sa totoo lang, dapat. Pero dapat alam natin kung kailan natin sasabihin. Tama ba? Kasi kinakailangan din natin na tayo maging maingat. Pero ang totoo ay, dapat ay nakapagbibigay ng comfort. Kahit tayo nasasaktan, nabibigitan, pero babaguhin ng Panginoon ang ating mga nararamdaman. Yes. But we will go through groanings and sighings and pains. Pero iniisip mo, Lord, I know. Parang naalala ko yung conversation namin ng Ate Nena before. Pastor, kung kukunin ako ng Panginoon, okay din lang. Pero kung hindi pa, gusto ko pang maabutan yung opening ng Rustic Morning. Alam niyo, may ganun sinabi ang Ate Nena sa akin. No? Alam naman natin yun, of course. Alam naman natin, but merong tinatawag na if the Lord wants me to, kung kailangan na ako uuwi na ako, Pastor, okay na ako. Ayan, hindi ba yan yun? So that, as sabi dyan, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now, take note. Kapag kasi Apostle Paul ay nagbabanggit ng kamatayan, hindi po pwedeng hindi niya banggitin ang buhay. Pag si Apostle Paul ay may diin na binibigay sa death, meron siyang binibigay na diin patungkol sa tinatawag na life. Ito yon, so that what is mortal may be swallowed up by life. Sounds 1 Corinthians chapter 15. Tama ba? Verse 5, now it is God who has made us for this very purpose and has given us the Spirit as a deposit. Ayan. So nakita natin kanina. Now let's proceed then. Number 2, the Holy Spirit, the guarantee. So ulitin ko lang, okay? Kanina po, balikan ko lang yung number 1, the very first, things we know. Things we know. Lalalim pa ng konti kasi pagka binigyan ko ng justice yung word na know, pero there are actually 2 different words. Itong know na sinasabi ay very intimate na knowing. Kilala natin yung ating mga kapitbahay natin dito dahil sa may kapitbahay tayo, pero iba rin yung kilala mo dahil meron kayong acquaintance. You see, that's the point. And then number 2, the Holy Spirit. Tingnan po ang sinabi ng verse 5. Now it is God who has made us for this very purpose and has given us the Spirit as a deposit. Eto mga kapatid, nawa ay wag na wag tayo magkamali. The Holy Spirit right now is given to you. It is given to me, guaranteeing what is to come. So ibig palang sabihin, itong what we know ay meron pang tinatawag na emphasis on the Holy Spirit as the one who works in our lives. Kaya lumalabas ang banal na spirito ay talagang hindi dapat nating i-neglect sa buhay ng bawat isa. Let me ask you, do you know God? Do you know Jesus Christ? The third question is, do you know the Holy Spirit? Anong ginagawa ng Holy Spirit sa iyong buhay? John chapter 16. Anong ginagawa ng banal na spirito sa iyong buhay? Ikaw ba ay na-renew every day because you are serving and you are waiting on the Lord? What is the work of the Holy Spirit? Ito, tingnan natin saglit. Okay, wag natin alisin yung isang daliri natin dyan sa 2 Corinthians 5. Tingnan natin ang John 16. John chapter 16.
Okay? Ito po ang konteksto that the Holy Spirit will come. Pero ang sabi po ng John chapter 16, look at verse 25. Though I have been speaking figuratively, a time is coming when I will no longer use this kind of language, but will tell you plainly about my Father. In that day you will ask in my Father's name, in my name. I'm not saying that I will ask the Father on your behalf. No, the Father himself loves you. Sabi dyan? Loves you because you have loved me and have believed that I came from God. I came from the Father and entered the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. Ayan. So dyan po sa John chapter 16, I think, let me back up a little bit. Ang sabi po dito sa verse 5. Now I am going to him who sent me, yet none of you asks me, where are you going? Because I have said these things, you are filled with grief. Verse 7, tingnan niyo po ito. But I tell you the truth, it is for your good that I am going away. Jesus is talking here. Unless I go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. Tingnan niyo po ang ginagawa ng Holy Spirit. Look at verse 8. When the Holy Spirit comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment in regard to sin because men do not believe in me. Question, do you know the Holy Spirit right now? Do you know the work of the Holy Spirit right now in your life? Does the Holy Spirit convict you? Ano ibig sabihin ng convict? Ibig sabihin, ang Holy Spirit ba ay nangungusap sa iyo para patunayan na ang iyong ginagawa hindi tama? You see, that's the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit is given to us. Okay? Kaya ang sabi po dyan ng verse 5, a deposit guaranteeing what is to come. Tingnan niyo po kung gaano kabigat itong theology of the Holy Spirit. Itong tinatawag na pneumatology. So may deposit na yung ating heavenly dwelling ay may deposit na. At ang deposit na yan ay nasa iyo, pero ikaw ngayon ay nag-groan. Pero ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 7, nilagay ng Panginoon sa tinatawag na ostrakas, nilagay ng Panginoon sa tinatawag na jars, earthen vessels, ang ano? Ang treasure. Ano ang treasure? The gospel. But we have this treasure in earthen vessels. Kaya pala, nung time na discover yung Dead Sea Scrolls, merong dalawang Bedouins, no? Mga shepherd boys, naglalakad eh. Tapos yung isa, binato niya, okay, meron siyang binato, tapos kapag kabato niya, may narinig siyang parang may nabasag. So ang ginawa ng dalawang Bedouins, pumunta sila, and lo and behold, that was actually the discovery of the Dead Sea Scrolls. So imagine niyo, yung jars na yon ay kung tawagin ay earthen vessels. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa chapter 4. Look at verse 7. Balik na ako ng konti. Sabi ng verse 7, but we have this treasure. Ano yung treasure? The gospel in jars of clay. Jars of clay, ostrakas. Babasagin. Kaya nung na-discover yon, napakaingat ng mga archaeologists, napakaingat nilang tingnan at buksan itong mga jars na ito sapagkat ang mga scrolls ay naandoon sa loob. Mga kapatid, kahit na tayo ay mga babasagin, kahit tayo ay mga broken jars, kahit tayo ay mga weaklings, kahit tayo ay may mga karamdaman o kahit tayo ay may mga kahinaan, the treasure, the gospel is given to you and to me. Binigyan pa ng deposit ng Holy Spirit so that the Holy Spirit will continue to work in our lives. Ang sabi ng verse 6, therefore we are always confident. Kaya tingnan nyo,
naglilingkod ka, naghihintay ka, kahit mahirap ang buhay ngayon, you are being renewed. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. Ibig sabihin, hanggang nandito tayo sa lupang ito, we know that wala pa tayo doon, wala pa tayo sa piling ng Panginoon, may purpose pa tayo. We live by faith and not by sight. Ito yung nabigyan ng emphasis ng Deacon Manny last time. Hindi tayo namumuhay nakafocus sa mga tinatawag na temporal things, but we are focused on the eternal things because we live by faith and not by sight. Kung ang Deacon Manny ay merong acronym sa faith, naalala niyo yung classic one? Faith is for all I take Him. For all I take Him. For all, Lord, I take you, Jesus. For all I take Him. Pag sinabing faith, yan yung tinatawag na faith is what? Yung ating response doon sa salita ng Panginoon, anuman ang ating kalalagayan sa buhay. Ang sabi ng verse 8, we are confident. Tingnan niyo po again, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Di ba minsan ganito rin ang sinasabi natin? Di ba sabi natin, pag natapos tong kahirapan, it's okay to be with the Lord. Pero pag naisip mo yung purpose ng Panginoon, Lord, I know, alam ko Panginoon, meron ka pang layunin sa buhay ko. Alam ko na meron ka pang gagawin sa buhay ko. Not only that, not only what we know, things we know, very important, the Holy Spirit, and then let's come to the last. Our proper goal. Importante, mga kapatid, ang ating goal, at yan ay makikita sa verses 9 and 10. As we close, ang sabi po dyan, verse 9, so we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Mga kapatid, ang nais ng Diyos sa buhay natin ay magkaroon tayo ng proper goal. In fact, alam nyo, ang sabi po dyan, haharap tayo, ang sabi ng verse 10, before the judgment seat. Actually, the word there is bema. Kung inyo mapapansin, bema. But the bema, basically, kapag ka po sa Corinth, no, napaka-busy, nandyan po yung agora, nandyan po yung merkado, nandyan po yung palengke, nasa gitna po ang tinatawag na bema, judgment, where ang isang, sabi natin, ang isang rabbi o ang isang tinatawag na lawyer ay magsasalita patungkol sa isang kaso doon sa komunidad at magbibigay siya ng kanyang tinatawag na judgment. Pero ang sabi dito ni Apostle Paul, we will all, ang sabi dyan, haharap tayo, we will all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him. Ang sinasabi ni Apostle Paul, haharap tayo sa Diyos. Let's go straight. Ang sabi ni Paul, tayo ay maglingkod at ay maghintay. Ang sinasabi ng mga super apostles, ng mga false teachers, okay, importante kung ano ang temporal, importante kung ano ngayon, never mind the eternal. Ang sinasabi ni Apostle Paul, ito ngayon ang dapat natin gawin. We need to be responsible as if every day is for the glory of God, making it daily an ambition to please the Lord. Kung ang mga super apostles, ang kanilang desire ay para lamang mag-impress para kay Apostle Paul, ang sinasabi niya dito ay araw-araw ay dapat na maging ambisyon natin na i-please ang Panginoon sapagkat haharap tayo sa Panginoon. Now let me conclude with this question. Where does spiritual renewal come from? Nasaan manggagaling ang spiritual renewal? Dapat natin itanong ito sa bawat isa sa atin. Okay? Alam niyo ba kung gaano ka-importante itong tanong na ito? Napatunayan natin ito nung panahon ng pandemya. Ayon sa studies, ayon sa pag-aaral, napatunayan ng mga Christians
na itong tanong na ito ay very important. Where does spiritual renewal come from? Saan? Alam niyo kung saan? Ito yung tinatawag na Christian disciplines na meron tayo. Prayer, meditation, yung devotion mo, yung ating, whatever, yung ating pag-aaral, study. Itong mga disciplines na ito ay nakapagbibigay sa atin ng spiritual renewal, and therefore, we go back doon sa ating title, From Serving and Waiting in God. Mga kapatid, diyan nagmumula ang spiritual renewal. Sino po sa atin dito? Okay? Ngayong taon, magsiserve tayo. Alam niyo, pag nag-serve tayo sa Panginoon, ibigay na natin yung best natin sa Panginoon. Alam naman natin kung ano yung antas ng ating service nung last 2023. Ngayong 2024, let's make it a goal. Pag naglingkod tayo, mga kapatid, let us give it with all of our heart. Tama ba? And then, whenever we serve, we wait. Ano ibig sabihin ng waiting? We're waiting. Hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon. So we're waiting. Hindi pa tayo pinapag-graduate eh. Kaya sabi ng iba, pag may kamatay, graduate na si ganito, na-promote na. Ayan, that's fine. Pero ang point ay, habang tayo ay nandito pa sa lupa, mga kapatid, ibigay po natin ang ating karampatang paglilingkod at paghihintay. Habang tayo ay naglilingkod, naghihintay, mga kapatid, yan ay nakapagbibigay sa atin ng pagbabago sa buhay. Nagiging resilient tayo eh. Bakit? Nasanay ka eh. Nasanay ka sa panalangin. And then as I conclude, flexibility and willingness to learn. Willingness to serve. Flexibility and willingness to serve ay napaka-importante. Yan lang yan, pero napakalalim. Mga kapatid, are you flexible in serving the Lord? Flexible ka ba? Kahit saan tayo dalhin, kahit anong sitwasyon, flexible ka ba? So hindi lamang flexible, kundi nandyan ang willingness. Are you willing? Are we all willing to serve the Lord itong 2024? Sa lahat ng magkakaroon ng assignments, kahit ang paglilid, ang pagsindi ng candles, ang paglinis ng chapel, lahat ng ito ay bahagi ng New Covenant Ministry because we can express our best in the Lord. Pag natapos mo yung best mo kahapon, tingnan nyo, meron pa rin very best yan. Hindi natatapos ang ating pagsaserve at ang ating paghihintay sa Panginoon habang tayo ay may buhay pa. At sa ating pagwakas, mga kapatid, baka meron sa atin dito ang wala pang relasyon sa Panginoon. Yan ay isang bagay na nakakabahala sapagkat nabanggit ko. We have been around. Nakailang years na nga tayo sa church? 30? 36. 36. Sana lahat ay mayroong tunay na pagkilala sa Diyos. Sana pag dumating ang Panginoon, siguradong sigurado, iiwan natin ang earthly tent, but then we'll have a heavenly dwelling in Christ. Sana ay matagpuan sa ating iglesia, Mount Holy Christian Bible Church. Tayo po'y manalangin, Lord. We thank you for this wonderful encouragement that you have given us, Panginoon. Nababanggit namin ito na pag-aaralan, na pag-iisipan, na pagbubulay-bulayan. Pero sa totoo lang, Panginoon, hindi pa rin kayang maubos, maunawaan sapagkat we're not living just for the temporal things. We're living in view of eternity. We are living in the light of eternity. Kaya Panginoon, nawa ang pagbabago na nais mo sa bawat isa
ay makita, Panginoon, sa patuloy naming paglilingkod. Walang malaki at walang maliit na form ng serving you or service, kundi ang buhay mismo namin ay service, Panginoon, sa iyo. At ang aming paghihintay, anuman, Lord, ang aming hinihintay, higit sa lahat, in relation to the Lord. Kasama ng lahat ng aming mga struggles, lahat ng aming paghihirap, lahat ng aming mga pagsubok, Panginoon. Help us, Lord, to be always waiting, not passively, but actively engaged with your word. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Tayo po ay maghanda na at ating pong namnamin itong susunod nating gawain na napaka-importante sa ating iglesia. Ito pong Lord's table, and our elder will take the lead for us. As we celebrate the Lord's table, and in a way, this is our response to the preaching that we heard, because it certainly fits to this celebration. There are 4 items that I would like to remind the congregation about before we do this celebration. Number 1 is that we have a clear understanding of this celebration by now. After 36 years, or some of you have been staying with us for 5 years, 1 year, or more years. Understanding ay napakahalaga sapagkat without understanding why we are celebrating this is meaningless even if you participate. Now, part of that understanding is that there is nothing supernatural about this celebration. Ito ay isang feast, not even approximating how this feast was celebrated in the ancient time. As we know from 1 Corinthians, how many celebrated this feast wrongly. Second is that this reminds us that now, if we have a relationship with Jesus Christ, we have a direct access to God. This is a big departure, a major departure from what was traditional in the ancient times and even in the modern times, when some churches or religious organizations are saying that you cannot have direct access to God. Pero ito ay nagpapaalala sa atin because of the finished work of the Lord Jesus Christ, as profoundly described in the Holy Scriptures, ay binigyan tayo ngayon ng direct access to God. After the Lord Jesus Christ's sacrifice in Calvary, taking away the sins of those who are putting their trust in Him and in Him alone. At iyon ang nagbigay ng guarantee, pinrich the pastor, ito ang nagbigay ng tatak sa atin na tayo, ang abode natin ay ang eternal heavens. The third is that ito ay nagre-remind sa atin of the great opportunity as celebration that we can examine ourselves. Sabihin, this is an opportune time na malaman natin ang ating sarili. If there are some things that we keep on doing that are not acceptable to God. Now, this is a time for us to cry in our hearts and bring the matters to the Lord, for we are assured of His forgiveness. And in fact, we have already been forgiven. This is about restoring our special relationship with Him. So examine ourselves. And then number 4,
a repetition of what I just mentioned and a repetition of part of the message that we heard today. That eternal heavens is our final abode through Jesus Christ. We are just waiting. And while we are waiting, we serve the Lord Jesus Christ. We serve Him. Let's all stand up. And may I request those who are going to assist me to please come forward as I read this portion of 1 Corinthians chapter 11 na nagre-remind sa atin kung paano natin i-celebrate itong Lord's table. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. It's now the time for us to examine ourselves. And let's have a moment of silence. Let's talk to God and bring our hearts to Him. Heavenly Father, we thank you for what your Son, the Lord Jesus Christ, did in the cross of Calvary, so that our lives may be renewed and so that we can have an established and eternal relationship with you. Thank you, Lord, for what this bread represents, the bruised body of the Lord Jesus Christ, and what this cup represents, the blood that was spilled. Thank you for the cross of Calvary. In Jesus Christ's name we pray. Amen. We may all be seated now and we can start with the celebration.
For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Thank you, Lord, that we can proclaim the Lord's death till he comes. In his name we pray. Amen.